Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 19. Bakit ba galit na galit ka kung nagkita na kami ni Sabrina? Ulila na siya. Bakit mo hinahabol ang isang taong walang magulang para ipagtanggol siya, tulad mo na ngayon ay nagtatanggol sa anak mo? Kung tinuruan mo ang iyong anak na babae na huwag ibuka ang kanyang mga paa sa kanyang bayaw, marahil ay hindi ka mapupuno ng labis na hinaing at hindi nararapat na takot. Nakitulog ako kay Maya, noong asawa ko pa si Sabrina. Bakit hindi ka sumimangot dito? Si Maya ay isang madungis at walang hiya na babae. Napaka walang konsensya. Kaya una, pagsikapan mo ang iyong sarili at ang iyong mabahong anak na babae, bago ituro ang mga daliri sa pagbibintang sa amin ni Sabrina, sagot ni Conrad kay Brenda Castillo. Galit na galit si Brenda Castillo kaya sasampalin niya si Conrad sa mukha ng harangin ni Sandra Gomez, at hinawakan ang kanyang puso, na iwan itong nakabitin sa hangin. Tinitigan ni Sandra Gomez si Brenda Castillo na may layuning pumatay, at ang kanyang mga mata ay parang mga kislap ng apoy. Nagkatitigan ang dalawang babae, bawat isa ay naglalabas ng galit. Si Brenda Castillo ay mukhang mas galit kay Sandra Gomez. Hindi niya akalain na kakampi ang kanyang kababata, sa anak sa ganoong mainit na pagtatalo. Dapat ay sumama siya sa kanya para pagalitan si Conrad na layuan si Sabrina. Sasaktan mo ba ang anak ko? Tanong ni Sandra Gomez na may puot sa kanyang mga mata, at panunuya sa kanyang boses. Hindi niya maisip ang katarantaduhan na sinusubukang gawin ni Brenda Castillo. Paano niya masasaktan ang lalaking nagpakasal sa kanyang anak? Ang kanyang anak bang babae sa anumang paraan ay mas mataas kaysa sa kanyang anak na si Maya? Eksakto. Bibigyan ko na sana ng sampal na nagpa-reset sa utak niya. But you dare to stop me? Sigaw ni Brenda Castillo sa kanya. Kung pwede lang ay nilalamon na niya ang tangang babae. Maaari niyang sirain siya, at ang kanyang anak sa pinakamaikling posibleng panahon at walang iwanan silang buo na bangkay. I dare you, Brenda. Sino ka ba para gawin ang gusto mo sa anak ng iba dahil sa anak mo? Si Conrad ay kasal sa iyong anak. Bakit ka nakikialam sa buhay at kasal nila? Ikaw ba ang unang taong nagkaroon ng anak na babae? Mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na si Conrad ay nagkakaroon ng extramarital affairs? Anong ebidensya ang mayroon ka para pumunta sa isang tao, at inakusahan siya batay sa isang bibig na walang patunay? Kung natatakot ka na magkaroon ng anak ang anak ko sa labas ng marriage, wala akong nakikitang kasalanan dyan. Hindi ko hahayaang mawala ng anak ang anak ko, dahil sa babaeng unfertile na pinakasalan niya. Kung hindi siya mabibigyan ni Maya ng anak, lalaki siya, dapat niyang ilabas ang sarili niyang anak, at tiyak na papayagan ko iyon, pahayag ni Sandra Gomez. Isang apoy ang nagliyab. Nagsisigawan ang dalawang mag-ina at tinatawag ang isa't isa. Umupo si Conrad na naka-cross legs. Hindi man lang siya magtatampo kung mag-away sila. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi pinakialaman ng kanyang ina ang kanyang buhay. Hinikayat niya siya mula noong siya ay nasa unibersidad, na huwag makisangkot sa anumang seryosong relasyon sa sinumang babae. Gusto niyang pakasalan niya ang anak ng kanyang kaibigan. Nakipagtalo siya sa kanya noong una, ngunit nang siya ay nakiusap at sinabing si Brenda Castillo ay naging instrumental na suporta sa kanya pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang ama, tinulungan siya nito sa mahihirap na panahon. Siya ay sumuko, ngunit sa halip na anak ni Brenda, napilitan siyang pakasalan si Sabrina, ang kanyang stepdaughter. Nakiusap si Brenda Castillo sa kanya na huwag makipagrelasyon kay Sabrina, na ilang buwan lang ang kasal.
Ang isang kasunduan ay naabot at isang pagsasabuatan ay na-map out at sa wakas, ito ay naisakatuparan, at si Sabrina ay inalis sa kanilang mga landas. Ang kanyang ina ay bahagi ng balangkas bago pa niya alam ang kanyang bahagi sa pagsasabuatan. Ngayon kung mag-away ngayon ang magkakaibigan, sila na mismo ang bahala. Pilit silang pinapakalma ni Maya, ngunit nagpapalitan sila ng salita sa isa't isa. Sa wakas, lumapit siya sa kanya at sinigawan siya na makialam. Nilampasan siya ni Conrad ng nakakainis na tingin. Nanginginig si Maya. Palagi niyang tinitiis ang puot ni Conrad sa kanya, ngunit sa paraan ng pagsulyap nito sa kanya sa sandaling ito, parang lalamunin siya ng buo. My daughter will file for a divorce. You and your son don't deserve a such beautiful woman for a wife or daughter-in-law, deklara ni Brenda Castillo. Sabay na lang kaming mag-drive papunta sa bureau. Habang naghahain ng divorce kung kailan natin magagawa ngayon. Tanong ni Conrad. Napangiti si Sandra Gomez. Tama lang ang desisyon ng kanyang anak sa kanyang buhay. Ang pagtanggal sa kastilyo ng isang babae ay mas makakabuti para sa kanya at sa kanyang sarili. Nagsisinungaling ka, Conrad. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makasama si Sabrina. Hindi kita hihiwalayan ngunit pareho tayong mananatili sa malungkot na pagsasama na ito, singhal ni Maya sa kanya. Nako, kaya alam mo na ito ay isang hindi masayang pagsasama. Nagsisimula pa lang ang iyong paghihirap. Titingnan natin kung sino ang mas sabik na makipagdiborsyo sa lalong madaling panahon, pagmamayabang ni Conrad. Tumayo ka sa buhay ng mga miserableng taong ito, Maya. Hindi ka nila deserve in the first place, panghihikayat ni Brenda sa kanyang anak. No mom, sinasadya lang ni Conrad ang mga kilos niya. Gusto niya akong paalisin at isama si Sabrina. Palagi siyang mangangalunya, pagtanggi ni Maya sa kanyang ina. The pot that calls the kettle black. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita tungkol sa pagiging mangangalunya. Ikaw na natutulog sa iyong bayaw sa kanyang matrimonial bed, hindi ba't mas masahol ka pa sa nakikiapid? Saway ni Sandra Gomez. Huwag mong bastusin ang anak ko. Ang iyong anak ay isang lalaking kambing. Wala siyang konsensya para matulog sa kapatid ng kanyang asawa noon, depensa ni Brenda Castillo. Umiling si Conrad. Paano magiging walang hiya ang isang babae na ipagtanggol ang malandi na ugali ng kanyang anak? Hindi ba dapat tinakpan niya ang kanyang mukha at tumabi para tumulo ng ilang luha? Paano mo masisisi ang anak ko kung hindi mo sanayin ng mabuti ang anak mo? Wala siyang moral at hindi rin siya disente para pahintulutan ng isang lalaki na maglagay ng singsing sa kanyang mga daliri, bago ihulog ang sarili sa kama ng lalaki, sagot ni Sandra Gomez kay Brenda Castillo. Humihikbi na ngayon si Maya. Siya ay kinutya at pinahiya ni Conrad, at ng kanyang ina. Inisip at kinuha nila siya bilang isang casual na babae. Kung magpapatuloy ito, lalo siyang lalaitin at matatapakan ang pride niya. Tumayo siya at sumigaw para tumigil ang kanyang ina. Tama na. Pakiusap, bumalik na ang lahat sa inyong mga bahay, at iwan ninyo kaming mag-asawa para ayusin ang mga sarili namin, deklara ni Maya. Lahat ng kanyang tinutukoy ay ang kanyang ina at biyenan. Sila lang ang nasa bahay maliban sa kanya at kay Conrad. Nagtagal si Brenda Castillo, ayaw niyang mauna. Kung sakali, baka ay bully ni Sandra Gomez ang kanyang anak. Tumingin si Sandra kay Brenda nang nakangisi at sumirit bago kinuha ang bag niya at naglakad palabas. Sumirit si Brenda sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin at ngumuso. Ano pang hinihintay mo, ma'am? Tanong ni Maya at si Brenda ay nag-aatubili na umalis, syempre matapos madaanan ng nakamamatay na titig si Conrad. Naging tahimik at payapa ang bahay. Nagsimulang humagulgol si Maya. Maluwag ang mukha niya noong araw na iyon. Ang paraan ng pagsasalita ni Sandra tungkol sa kanya ay isang bagay na hindi niya akalain. Pinahal siya ng babae mula pagkabata. Kinuha niya siya bilang kanyang anak, at nang siya ay lumaki sa isang dalaga, sinabi niya na ang kanyang anak ay ikakasal sa kanya. Tinuring niya siya bilang kanyang ina, kaya naman pupunta siya sa kanya para iulat sa kanya ang anumang hinaing o masamang ugali ng kanyang anak. Ngunit noong araw na iyon, alam na niya ang posisyong ginagampanan niya sa kanyang puso.
Mas interesado siyang ipanganak ang kanyang apo kaysa sa kanyang daughter-in-law. At sa kabila ng lahat ng sinabi ni Sandra Gomez, hindi siya pinigilan ng kanyang asawa, sa halip ay sinimulan niya ang lahat. Dapat bang insultuhin siya ng asawa ng isang tao, at makitang nilalait ng ibang tao ang kanyang asawa at walang sinasabi? Mahal na mahal siya ni Conrad noon. Habang si Sabrina ay asawa pa niya, ipagtatapat niya ang kanyang pagmamahal dito, at sasabihing paalisin niya ang kanyang asawa at makakasama niya itong mag-isa. Hindi ba't siya rin ang lalaking umuungol sa sarap, habang nakikipagmahal sa kanya at yayakapin siya sa kanyang mga bisig pagkatapos nilang matapos ang bawat pag-ikot ng pag-ibig? Mas gugustuhin niya ang kumpanya niya, at ayaw niyang banggitin niya ang pangalan ni Sabrina kapag magkasama sila. Paano siya biglang nagbago sa kanya? Bakit laging galit at umiiwas sa kanya? Ayaw niya kasing mahawakan siya ng katawan nito sa kama. Ang panghihikayat ang dahilan kung bakit siya nagsimulang manligaw sa kanya, ngunit ngayon, nagwelga na naman siya. Ano ang ginawa niya? Lahat sila ay kasangkot sa pananakit kay Sabrina, at iyon ay kasama ang kanyang sarili. Bakit niya siya kinukulit nang hindi niya iniisip na magkasama sila? Lalong humikbi si Maya. Tumayo si Conrad at lumabas. Hindi man lang niya ito tinitigan o hinikayat na maging mahinahon. Maaari niyang iiyak ang kanyang mga mata kung gugustuhin niya. Kinuha niya ang kotse niya at pinandar ito palabas. Pagbalik niya, siguradong mas maganda ang pakiramdam niya kaysa noon. Pero paano naging maasim ang relasyon nila ni Maya? Masaya silang magkasama bago pa man maging legal na kasal. Nagsimula ang hindi niya pagkagusto sa kanya pagkatapos ng nabigong IVF. But everything went overshare after niyang makita si Sabrina that day sa restaurant. Napunta sa kanya ang kanyang damdamin, at mas gusto niya siya ngayon kaysa sa lahat ng babaeng nakilala niya. Pero walang ginawa si Maya sa kanya. Matupad kaya ang mga hiling ni Sabrina noong araw na iyon? Sinabi niya na hinihiling niya sa kanila ang kaligayahan na talagang nararapat sa kanila. Ito ba ang kaligayahan na nararapat sa kanila pagkatapos makipagsabwatan laban sa kanya? Mukhang ito talaga ang nararapat sa kanila. Susubukan niyang makita si Sabrina at humingi ng tawad dito. Dapat niyang hayaan ang nakaraan na makalimutan, at kunin silang muli bilang kanyang pamilya. Lumipas ang ilang araw at hindi nagtagal ay nakabangon muli si Kian Hendricks. Hindi gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang paglabas. Sa araw ng kanyang paglabas, ang kanyang ama na si Antonio de Silva at ang kanyang ina ay nakiusap sa kanya, na hayaan sina Brian at Selena Tan na umalis nang hindi nagsasakdal laban sa kanila. Sinabi ni Kian Hendricks na walang dapat magsabi sa kanya kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Pupunta siya kahit kasama ang lalaking muntik nang pumatay sa kanya. Ipinaliwanag ng kanyang ama kung paano siya tinawag ni Virgilio Tan, para makiusap at ayusin ang kanyang mga kondisyon, ngunit iniiwasan niya ito at hindi nakinig sa kanya. Kumuha siya ng ilang kilalang kaibigan at dignitaryo para makipag-usap sa kanya, at hinayaan nila ang bagay na iyon. Nakalabas na sa kulungan sina Selena at Brian Tan at gusto nilang palayain niya ito. Lalapit si Virgilio at ang kanyang pamilya upang makiusap sa kanya, at hinihiling ng kanyang mga magulang na patawarin niya si Brian. Nanlamig ang mga mata ni Kian Hendricks. Bigla itong namula at ang biglaang pagtahimik at panlalamig niya ay nagpakita ng kanyang galit. Nandoon si Sabrina. Hindi siya masaya sa paraan ng paghawak ng mga magulang ni Kian Hendricks sa buong bagay. Ang one shot ay si Kian Hendricks. Ang isa na ang buhay ay nasa panganib, ay siya. Ang mamamatay sana ay siya. Hindi nila dapat pinalayas ang dalawang iyon sa kustodiya ng pulisya nang walang pahintulot niya. Dapat ay sinabi nila sa kanila na makipagkita mismo kay Kian Hendricks, at huwag kumuha ng mga batas sa kanilang mga kamay. No wonder nagreklamo siya na kinukuha siya ng parents niya para maging bata. Ayaw nilang pumayag na siya ay lumaki na. Kian Hendricks, wala kang sinasabi? Tanong ni Rosemary sa anak. Gusto niyang tanggapin niya na narinig niya ang sinabi nila. Pero tahimik lang ang anak niya at hindi nagsalita. Ano ang dapat kong sabihin, Mommy? Sabihin mo sa akin, dahil hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin ngayon.
May bumaril sa akin at papatayin sana ako. Nakatakas ako sa kamatayan sa pamamagitan ng isang hininga, at pinalaya mo ang kriminal nang wala akong pahintulot. Pinayagan mo si Selena Tan na nagutos sa kanyang anak na barilin si Jake na nakalaya na rin. Kung hindi ko lang itinulak palayo si Jake, siguradong namatay na siya sa mismong lugar. Bakit mo ginawa yun, Mommy? At ikaw, Daddy, hindi mo ba makukuha ang hustisya sa ngalan ko? Nakahiga ako sa kama ng ilang araw, at ang aking mga galaw at aktibidad ay pinagbabawalan ng mga aksyon ng isang tao, at hinahayaan mo ang taong iyon at malayang maglakad sa kalye. Anong mga pagsusumamo ang sinabi mo na ginawa ni Virgilio Tan sa ilang mga dignitaryo? Mukha ba akong bata sa'yo? Ngayon, ito ang gagawin ko. Kakasuhan ko sina Brian at Selena Tan ng tangkang pagpatay. Wala akong pakialam sa pagkakaibigan at relasyon niyo, deklara ni Kian Hendricks. Nagpalitan ng tingin si Antonio de Silva sa kanyang asawa, at bumuntong hininga ang huli. Paano niya kukumbinsihin si Kian Hendricks na bumitaw? Baka nagkamali siya kung tutuusin na hindi siya kinonsulta bago niya gawin ang desisyon na ginawa niya. Pumasok si Jake at kinuha ang ilang gamit sa mga kamay ni Sabrina, at nakita niyang parang malungkot ang mukha ng lahat, lalo na si Kian Hendricks na mukhang galit na galit. Buong buhay niya ay kilala niya si Kian Hendricks. Alam niyang anytime na ganito ang mukha niya at nanlalamig, galit siya. Maaari siyang maging ganoon sa loob ng maraming oras nang hindi nagsasalita sa sinuman. Muli niyang nilingon ang lahat at saka bumaling kay Sabrina. Pinandilatan niya ito nang nagtatanong na tingin. Nagkibit balikat si Sabrina at umiwas ng tingin. Bakit ang tahimik ng lahat? Is anything the matter? Tanong ni Jake. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at pagkatapos ay sa kanyang kapatid. Pero walang sumagot sa kanya. Tumayo na lang si Kian Hendricks at hinila si Sabrina, habang naglalakad patungo sa exit. Hindi na niya hinintay na umalis ang mga magulang niya na dumating para sunduin siya. Sinilip siya ni Sabrina para maghintay. Hindi siya pwedeng mag-walk out ng ganun-ganun lang sa parents niya. Kumunot ang noo niya at lumingon sa kanya. Ano? Hindi ka na ba ulit aalis sa tabi ko? Tanong ni Kian Hendricks na may husky na boses. Nagalit din siya kay Sabrina. Walang imik ang huli, bagkos ay tahimik lang siyang tumayo. Hinawakan niya ang pulso niya ng mas mahigpit ngayon at lumabas ng pinto. Medyo magaspang ang itsura niya. Malago na ang kanyang balbas at ilang araw nang hindi nag-ahit. Ang kanyang buhok ay medyo mahaba na rin upang sukleyan sa karaniwan nitong estilo. Naglakad siya ng maingat ngunit matikas na hindi malalaman na mayroon siyang sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Hindi siya umimik hanggang sa makarating siya sa car park, at mabilis na hinawakan ng isang bodyguard ang pinto ng passenger seat para makapasok siya. Sinenyasan niya si Sabrina na pumasok muna, bago ito umupo pagkatapos nito. Mukha siyang madilim na hindi nakatanggap ng tugon ang driver, at mga bodyguard na sumalubong sa kanya. Tumingon si Sabrina at binigyan siya ng isang gilid na sulyap, at nakita ang mukha nito na nakakunot pa rin ang noo, nagbibigay ng malamig na vibe. Bahagya siyang umubo na para bang nag-aalis ng lalamunan. Halos matakot siya sa itsura nito, pero kahit papaano, hindi siya natatakot sa kanya. Lumapit siya, sadyang iniiwasang suklean ang mga naghihilom nitong sugat. Nang makitang palapit si Sabrina sa kanya, ibinuka niya ang kanyang mga braso at tinanggap niya iyon bilang pagpayag niyang tanggapin ang pagiging malapit niya. Niyakap siya nito ngunit diretsyong nakatingin ang mga mata nito sa harapan. Tila nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Sinimulan na ng driver ang ignition at umalis na sila. Hinaplos-haplos niya ang tumutubo nitong balbas. Alam kong hindi ka natutuwa sa ginawa ni na Daddy at Mommy, hindi rin ako komportable sa desisyon nila. Ngunit ano ang maaari mong gawin? Kailangan mong hayaan ito. Kailangan mong igalang ang iyong mga magulang bago ang Tans. Kung aarestuhin muli ang mag-ina, mukhang hindi ka na makakausap ng iyong mga magulang na palayain ang nakaraan, pagsusumamo ni Sabrina. Hindi siya tinitigan ni Kian Hendricks. Nanatili lang siyang tahimik at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manahimik sa natitirang bahagi ng paglalakbay pauwi.
Ang driver ay paminsan-minsan ay sumulyap mula sa rearview mirror, at nakita kung paano hinawakan ng amo ang babaeng ito. Alam niyang siya ang ina ng mga anak ng amo, ngunit hindi niya alam na naging matalik na sila sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng babaeng sobrang lapit sa kanya. Hindi siya mahilig sumakay sa parehong kotse kasama ang isang babae, at sa mga bihirang pagkakataon na nasa isang kotse kasama ang isang babaeng kasosyo sa negosyo, nananatili siya sa dulo at nananatiling tahimik sa buong paglalakbay. Nang magmaneho siya papasok sa mansion, binitawan niya si Sabrina at bumaba ng sasakyan. Naglakad siya papunta sa mansion nang hindi man lang tinitingnan si Sabrina. Naabutan siya ni Sabrina habang umaakyat sa hagdan. Sinundan siya ni Sabrina sa kwarto at isinara ang pinto. "Kian Hendricks, pakiusap huwag kang magalit sa akin. Hindi ko sinubukang gawin mo, kung hindi ay mula sa kung ano ang nasa isip mo. Simple lang ako," sabi sa kanya ni Sabrina. "Gusto kong makita mo ang mga bagay mula sa aking pananaw," sagot ni Kian Hendricks, pasimpleng hinubad ang kanyang sando. Tinulungan siya ni Sabrina sa kanyang mga butones, nang makarinig sila ng katok sa pinto. Hinintay ni Sabrina na mag-reply si Kian Hendricks pero wala. Bumukas ang pinto at pumasok si Jake. Natigilan siya nang makita niyang nakahubad ang sando ni Kian Hendricks, at tumalikod siya sa pinto at hinarangan ang tingin ni Sabrina. "Sorry kung nakikialam ako," aniya at muling sinundan ang kanyang mga hakbang paatras. Hindi niya alam na nagkakatuwaan ang kanyang kapatid at babae. Humarap si Kian Hendricks sa kanya. "Sino ang pinayagan kang pumasok?" tanong niya. Hindi na siya mas maganda kaysa sa kanyang hitsura bago umalis sa ospital. Lumapit si Sabrina at ngumiti. Aalis na sana siya nang magtanong si Kian Hendricks. "Sinabi ko bang iwan mo ako, Sabrina?" Muling sinundan ni Sabrina ang kanyang mga hakbang pabalik, at tiningnan ni Kian Hendricks si Jake ng mata, "Kung anong gusto mo." Bahagyang umubos si Jake, at sinabing nasa baba ang kanilang mga magulang at gusto siyang makita. Tumalikod na lang si Kian Hendricks sa kapatid at sumirit. "Sabihin mo sabi ko gusto kong mapag-isa." Hindi na niya ito hinayaang magsalita, bago siya itulak palabas ng pinto at isinara ito. "Kuya, please come and settle everything once and for all. Malapit nang dumating ang tan, at gusto ka munang makausap ni Dad." Sinuntok ni Jake ang pinto at nagsasalita sa tuktok ng kanyang boses. Huminto si Sabrina sa pagbanggit ng pagdating ng tan. Napatingin siya kay Kian Hendricks na kumuha ng tuwalya sa rack nito at maliligo na. "Mag-ingat ka para hindi makarating sa sugat ang tubig," paalala ni Sabrina sa kanya. "Sasama ka sa akin sa banyo?" tanong ni Kian Hendricks sa halip na sagutin ang tanong niya. Sinabi ni Sabrina na hindi, at humakbang siya papasok ng banyo dala ang boxers niya mag-isa. Dapat siyang mag-ahit muna at gupitin ang kanyang buhok. Bumaba si Sabrina at nakita niya sina Antonio at Rosemary De Silva na naghihintay. Mukhang nagsisisi sila sa ginawa nila. Tiningnan ni Rosemary si Sabrina ng may taimtim na mga mata. "Naliligo siya," sabi ni Sabrina at ngumiti si Rosemary at nagpasalamat. Galit si Kuya Kian Hendricks. "Suyuin mo siya na bumaba. Kailangan natin siyang makausap. Dapat hayaan niya sina Mommy at Daddy na magpaliwanag sa kanya." Itinuro ni Jake ang kanyang mga sinabi kay Sabrina. Hindi siya comfortable sa sinabi ng kanyang mga magulang. Ngunit matapos marinig ang mga kondisyon na kanilang ikinabit dito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa mga ito. Kung siya ang kanyang mga magulang, tiyak na naayos niya ang mga bagay ng mabilis at kaagad. Ngunit masasaktan si Kian Hendricks dahil inalis siya sa buong bagay. Kung tutuusin, siya ang direktang sangkot sa insidente. Dapat ay hinayaan nila siyang magbigay ng huling hatol. Pero ngayon, nagawa na ang gawa at hindi siya masaya, totally feeling offended. Baka pwede siyang makausap ni Sabrina para bigyan ng pagkakataon ng mga magulang nila na ipaliwanag ang nangyari. "Susubukan ko. Mas kilala mo ang kapatid mo," sagot ni Sabrina at umakyat ulit. Pagpasok niya, wala si Kian Hendricks sa labas ng banyo. Nagtataka siya kung bakit mas matagal pa ito kaysa sa inaasahan.
Kumatok siya sa pintuan nito ngunit hindi ito nakatanggap ng sagot. Pagkatapos ay nagpasya siyang buksan ang pinto, upang makita kung ano ang ginagawa nito doon. Naghihintay si Kian Hendricks kung pumasok siya. Pagbukas pa lang ni Sabrina ng pinto para sumilip, bigla siyang hinila sa braso, at narinig si Kian Hendricks na tumawa ng malakas. Hinila siya nito at dinala sa ilalim ng shower. Pilit na kumawala sa pagkakahawak ni Sabrina, ngunit nagsimula na siyang mag-shower at nabasa si Sabrina. Ang kulit mo Kian Hendricks, pagmumura ni Sabrina, pero maya-maya ay tumawa na rin. Tapos na si Kian Hendricks maligo, at may nakasabit na tuwalya sa bewang niya. Nabasa ang damit ni Sabrina, at wala siyang pagpipilian kundi manatili sa ilalim ng shower. Maligo ka ng mabuti, tutal kagagaling mo lang sa ospital, pang-aasar ni Kian Hendricks, at lalabas na sana. Sino ang humingi ng tulong mo? Tanong ni Sabrina na nagbuga ng tubig sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang tubig sa mukha niya at tumingin sa umaatras na likod ni Kian Hendricks. Mabait ako at hindi mo ako pinupuri. Sagot ni Kian Hendricks at lumabas na. Pinatuyo niya ang kanyang buhok at nilagyan ng cream. Nang matapos si Sabrina, wala siyang tuwalya. Sumilip siya. Kian Hendricks, towel please, hiningi niya. Kumuha si Kian Hendricks ng tuwalya sa kinatatayuan nito at iniabot sa kanya. Itinali niya ito sa dibdib bago naglakad palabas na basang buhok. Kian Hendricks, naghihintay ang mga magulang mo sa ibaba, mangyaring sumama ka sa kanila. Pakinggan mo sila at magdesisyon ka. Hinihikayat at pinatuyo ni Sabrina ang kanyang buhok. Tumayo si Kian Hendricks sa harap ng salamin. Nakatingin siya sa sugat na parang lumiliit. Ayaw niyang magkaroon ng mga galos sa katawan. Kung ang pinsala ay nag-iiwan ng peklat, magpapaopera siya o kukuha ng malakas na pamahid para tuluyang mabura ito. Tumingon sa kanya si Sabrina. Dahil hindi siya nito sinagot, gusto niyang makita kung ano ang ginagawa nito. Natulala siya sa magandang katawan nito. Malawak ang kanyang dibdib na may makitid na baywang at maayos na mga kalamnan sa tiyan. Nakasuot siya ng puting masikip na bewang na kitang-kita sa ilalim ng jeans na suot niya. Sumulyap siya sa kanya at nakatitig sa kanya ang mga mata. Hinangaan niya ang katawan nito at mabilis na umiwas ng tingin. Napalunok siya ng bola ng laway at hindi na naglakas loob na tumingin sa kanya. Kian Hendricks please. Sisimulan na naman niya itong suyuin ng matalim siyang tiningnan ni Kian Hendricks. Hindi ako gaanong mahina sa aking willpower para mahikayat mo ako. Hindi ako bababa para makipagkita sa sinuman, bulyo ni Kian Hendricks sa kanya. Maya-maya lang ay may narinig akong katok. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Rosemary. Nakita niyang nakahubad ang anak at nakatapis pa rin si Sabrina. Ma, gusto ko ang privacy at alam mo yon. You can walk into my bedroom when you know I am not alone, nagmamadaling wika ni Kian Hendricks. Nakaramdam ng hiya si Sabrina. Ang paraan ng paglitaw nilang dalawa ay maaaring magbigay ng impresyon na mag-iisip ng iba. Paumanhin Kian Hendricks. Nandito na ang mga tan, at hindi pa namin naipaliwanag sa iyo ang mga bagay-bagay. Kinailangan kong magmakaawa sa iyo na hayaan mo na ang mga bagay-bagay at bumaba para makita sila, sagot ni Rosemary. May tono ng pagsusumamo sa kanyang mga salita. Mukha siyang nagmamakaawa. Masaya na nandito sila. Pero kailangan kong sabihin sa iyo Mommy, na gagawin ko ang lahat ng gusto ko, at walang sinuman sa inyo ang maaaring makagambala sa aking desisyon. Ipaalam din ito kay Daddy. Ayoko nang tretuhin ako na parang bata na hindi alam ang kaliwang kamay mula sa kanan, sagot ni Kian Hendricks at tumalikod sa kanyang ina. Pumunta siya sa closet at kumuha ng sando. Muli siyang bumalik sa malamig niyang tingin. Hindi na siya nagsalita, bagkos ay sinimulan niyang i-button ang kanyang t-shirt. Kian Hendricks, tama ang desisyon namin ng daddy mo. Ang pamilya ng Tan ay mananatiling nadidiskaril magpakailanman, at mapupunta sa isang pababang spiral dahil sa ginawa nila sa iyo. Dapat kang magtiwala sa desisyon ng iyong daddy. Siya ay palaging matalino sa kanyang desisyon at sa pagkakataong ito ay tahasang pinapaboran ka ng mag-isa. Sabrina please kausapin mo siya.
Dapat ay tanggapin na lamang niya ang kanilang paghingi ng tawad at hayaan na lamang sila. Masyadong mabigat sa kanila kung magdesisyon si Kian Hendricks. Nawala na nila ang kalahati ng kanilang kumpanya kay Kian Hendricks, at hindi na niya kailangang bayaran si Yolanda sa pagsira sa engagement, paliwanag ni Rosemary. Nakasuot ng maikling armless gown si Sabrina. Ang kanyang puting magagandang binti ay mukhang kaakit-akit. Nang marinig niya ang sinabi ni Rosemary, pumikit si Sabrina. Isang kalamangan. Tumingin siya kay Kian Hendricks, at kumindat kay Rosemary para umalis. Umiti siya at umiling bago lumabas. Pinuntahan ni Sabrina si Kian Hendricks na may suot na sinturon at hinawakan ito sa bewang, pinatong ang ulo sa likod nito. Sabrina, payagan mo akong isuot ang aking sinturon, sabi ni Kian Hendricks. Alam niyang darating ito para suyuin siya. Saglit na inalis ni Sabrina ang kanyang mga kamay ngunit sinabing, mukhang ayos ka muna bago ang mga tan, at makaganti ka sa iyong pamilya mamaya. Nakikiusap ako, mahal ko. Para sa kapakanan ko at ng mga bata. Hayaan ang mga bagay sa paraang gusto ni na mommy at daddy, sabi ni Sabrina. Huminto si Kian Hendricks. Nilingon niya si Sabrina. Huwag mo nang uulitin. Ikaw at ang mga bata ay mahalaga sa akin, huwag mo na akong pakiusapan ulit. Kung namatay ako o namatay si Jake, ano ang gagawin ng buong grupo ng De Silva para maibalik ako? Hindi ba dapat madama ng masamang tao na nagtangka dito ang aking galit, sabi ni Kian Hendricks. Mukha siyang naagrabyado. Nakatitig siya kay Sabrina, nang matuklasan na siya at ang mga bata ay naging Achilles heel. Ayos lang. Maghiganti sa kanya sa ibang pagkakataon. Palabasin ang mga bagay na parang nakalimutan na. Ngunit magtakda ng isang bitag, siya ay mahuhulog dito at pagkatapos ay haharapin sila ng mahigpit na ilalabas ang iyong puot sa maximum, mungkahi ni Sabrina. Tinitigan siya ni Kian Hendricks. Nagkaroon siya ng maraming kahulugan. Siya ay matalino. Hindi niya akalain sa linyang iyon. Siya ay ngumiti. Gagawin niya iyon. Magpapanggap siyang maayos ang lahat at walang sama ng loob. Sa oras na walang nanunood, titirahin niya. Isang malabong ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Napangiti si Sabrina, na tila tumama sa target ang kanyang mga salita. Tumingon siya para sabay silang lumabas, ngunit hinila siya pabalik ni Kian Hendricks. Bago tumingin si Sabrina sa kanyang mga mata, sinimulan niya itong halikan ng galit na parang nagugutom na lalaki. Maya-maya humiwalay si Sabrina at sinabing, tara na sa baba. Yeah, sure, sagot ni Kian Hendricks, at pinangunahan ang daan palabas. Mahigpit na sumunod si Sabrina sa likuran, habang bumababa si Kian Hendricks mula sa hagdanan, ang mga tan ay nagtaas ng ulo upang tumingin sa direksyon. Nakita nila si Kian Hendricks at isang babae na nakasunod sa likuran niya. Sabay-sabay nilang nahulaan na siya ang babaeng pinaninindigan ni Kian Hendricks kay Yolanda. Ngunit ano ang masasabi o magagawa nila ngayon? Nawalan sila ng boses ni Brian. Kailangan nilang magbitiw sa kapalaran upang maprotektahan ang kanilang reputasyon. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huling nakipag-ugnayan sina Conrad at Maya sa isa't isa bilang mag-asawa. Nang hapong iyon, inimbitahan ni Maya ang kanyang asawa para sa tanghalian. Sinabi ni Conrad na busy siya at hindi makadalo. Sinabi ni Maya na maghihintay siya sa kanya. Kung hindi siya makakasama sa tanghalian, mananatili siya roon hanggang sa oras ng hapunan. Sa oras na iyon, malamang na nagsara siya mula sa trabaho. Sincere siya. Iyon mismo ang gagawin niya, naghihintay magpakailanman hanggang sa magpakita siya. Si Conrad ay nakaramdam ng pagsisisi at nagpasya na makipagkita sa kanya para sa tanghalian. Nagulat si Maya nang makita niyang pinarangalan ng kanyang hubby ang kanyang imbitasyon. Ibig sabihin may puwang pa rin siya sa puso niya. May pakialam pa rin siya sa kanya. Wish lang niya na walang third party ni Sabrina sa kanilang relasyon. Ang buhay ay napuno ng kaligayahan para sa kanila, habang patuloy silang nagsisikap na magkaroon ng sariling anak. Napangiti siya nang umupo si Conrad. Nakita niya itong nakangiti at pinapanatili ang isang cool na walang ekspresyon na mukha. Dumating ang waiter at kinuha ang mga order nila.
Walang sinasabi sa isa't isa, tahimik silang nagtanghalian. Hindi nagtagal ay natapos ni Maya ang pagkain at uminom ng isang baso ng alak. Naghintay siya hanggang sa mabusog si Conrad. May gusto ka bang pag-usapan sa akin? Tanong ni Conrad. May kalakip na tali ang pag-imbita sa kanya ni Maya na mag-lunch. Tumango si Maya. Masaya siyang nahulaan nito ang iniisip niya. Alam niyang may dahilan ito kung bakit siya niyaya nitong mag-lunch. Gusto kong pag-usapan ang tungkol sa atin. Hiniling ko na bigyan mo ako ng ilang minuto ng iyong oras. Magiging maikli lang. Pagmamakaawa ni Maya. At dito na po, nagtatapos ang part 19 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Mary Ann Bacat of Abu Dhabi, UAE, Connie Maximo of Taiwan, Fiel Daliwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna U. Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Vianica Sagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquio of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devorah Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jin Zinu of Riyadh City, Rodover Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Trinda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Simpatica of Singapore, Fek Cruz, Judy Char of Kuwait, Harna Baduli of Saudi Arabia, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Kenta Hamamoto, Diana Francisco of UAE, Vilma Sakin, Rex Roy, Ellen Juanilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter of Australia, Maria Luningning Fabre of Brunei, Jules HL 101, Reina Roque, Gemela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tambanilo of Bahrain, Mari Lupanerio, Teoni Villaris of Hong Kong, Banana Erics, Nympha Tolentino of Hong Kong, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fuerzas, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girly Bautista, Femalig Onlina, Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rosemay Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane of Macau, Reynaldo Castaneda of Cabuloan, Ordaneta, Pangasinan, Sunada Abo, Esther Serdancilo, Maria Renbuentipo of Uniza Alcasim, KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh, KSA, Taylon 21 of Hong Kong, Zenaida Bola of Riyadh, KSA, Cheryl Pastor of Hong Kong, Annalisa Jamie of Saudi, Mayu Calamante of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Shunli Diaries, Teresita Arevalo, Raquel Kilao, Sasi TV, Merlon Basarte, Shurito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catinina, Lisel Ignacio of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, Coco Alcos of Germany, Naranjo Luz of Hong Kong, Manang Mary's Channel of Aman, Provlin Gamboa of Taiwan, Deds Adam of UAE, Flor Arcega of Ambulong, Batangas City, Alia Garbawi, Sheila Rubio, Helen Santiago, LV Canlubo of Batangas, Concepcion Zingabo of Qatar, Imelda Palma, Josie Silva, Juliet Tamayo, Arlene Esdova, Vina Angeles, Rina Ayo, Vilma Laganzad, Lorna Bayunas of Qatar,
Boots Gabriel, Gina Judy Adan, Catherine Asaha of Kuwait, Marshall Lemery of Israel, Tuisita de la Cruz of Riyadh KSA, Cynthia Neva, Francis Grace Villegas, Conchita Alcos Rage, Rhonda Carion, Neri Uy of Hong Kong, Miss B, Arceli Alvaro, So Mendoza of Abu Dhabi UAE, Dina Moises, Elsa Maestro, Razel Gin Caliaen, Sydney Hassam, Sherlyn Reneba, Gloria Balon, Rowena Blancada, Angelo Cabrera, Rose Bulak, Norlene Colina, Jacqueline Pascual, Nenito Osada, Luz Templo Nuevo, Maricel Love of Doha, Qatar, Edita Barrientos of Saudi Arabia, Hayane of Japan, Putri Bungso of Riyadh KSA, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Shirul Pasakay, Gloria Abihiro, Jeff Felgayo, Tin Oronan Updates, Gina Olan, Hala Aguilan of UAE, Hani Habibi, Lena Palail, Merlon Thomas of Bahrain, Divina de Guzman, Vilma Abrium of Macau, Janine Castaneda of Casantaan Urdaneta Pangasinan, Ray Jane Costa of Casantaan Urdaneta Pangasinan, Marivic Malyosa, Emerita Ariola, Gloria Cha, Leonora Laban, Zenaida Abo, Annalisa Soldanya of Kuwait, Patsy CP, Deleth Acevida, Remilin Saliat, Alan Van Dinter, Joe Melon Angelical, Mariam Hilario of Hong Kong, Boleza Buenaventura, Margarita Lagumbay, Yams, Spice 221, Loleth Sevilla and Renan Sevilla of Alhambra Los Angeles, California, Chiang Lo of Hong Kong, Alma S. Torres, Madam Tinapay, Lorna Frialos, Melody Española, Jen Pitao of Qatar, Jennifer Bilo, Delia Quinine, Eileen Montalbo, Elorde Ridedes Lincay of Hong Kong, Melanie Isidro of France, OFW Adventures, Jeannie Malig on, Maricar Martinez, Jin Kyle Alonzo, Deds Adam, Sia Sumpok of Riyadh, Saudi Arabia, Girly Gina, Rosie Pacquiao GC, Mary Jane Ralutan, Grace Soko, Adnol Alod, Ruth Miru, Blessy Abitria Cyprus Europe, Neri Javier, Fena Veros, Imelda Castillo, Feli Yupay, Julie Bodoy of Italy, Ludi Fan of Australia, Thea Williams of New Jersey USA, Ray Jelon Santos, Edna Vinger, Teonila Montemayor, Carmel Tagupa, Leonard Brown, Suzith Oikawa, Babylin Ramirez, Amalia Kapati, Feli Cockle, Make a Story, Marivic Mauricio of Hong Kong, Melogia Sago of Singapore, Rubili Balbon, Marcus TV, Vilma Mariano, Ruth Tambagahon, Angelica Fabroa Montajes, Azumi 12 Gamang, Susan Naval Castro, Marites Laduon, Jeliv Guevara Ganelo and Family, Prince Ravi, Olive, Apple, Papa Apple, Jake Osmond, and Daddy Sam. Margarita Obunia of Dubai, Dorsey Mendoza, Maluga Cosana, Mavic Mauricio, Grace Villarta, Didang Soaban 03, Alma Buena, Rosita de la Torre, Architect Kimson of USA from Rose, Olivia Dupagan of Singapore, Begs General Uding, Maria Cristina Uding of Riyadh KSA, Teresita San Luis Maliari, Susan Verrill, Delaine Aquino, Jussie Baking, Elisa Mendoza, Maria Felisa Petchon, Melvin Mediano, Rodney Santiago, Beth Fernandez, Gemma Cubila Geraldo of Cyprus, Maria Bing Tolentino, Cher Blanche, De La Cruz Aloha, Charlene Canetti, Rowena Bandong of Macau, Brigada Arconado of Hong Kong, Mary Grace Patricio, Elizabeth Plegaria, Editha Barrientos, Kat Pablo, Nelly Ibanez, Zed Tago, Lucy Laman, Jennifer Alamada, Lynn Morales, Angelo Fuchs, Raquel Epe, Regina Warde, Come What May 2020, Tija Sabihon. Maraming salamat po sa laging pagsuporta ninyo sa aming munting channel sa Dion Channel TV at Kalil TV. Ingat po lagi tayong lahat. God bless.